So, magbibigay muna ako ng konting background dito. Ano? Itong project na to, bibigyan ko kayo ng kopya nito. No? Bibigyan ko kayo ng, ito yung project briefer na galing sa DPWH. Galing to sa DPWH website. No? Project briefer to. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito construction ng isang flood control structure, yung nakikita nyo ngayon. Yung protection wall, no? Dito sa river, worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data, March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so April, May, June, so less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yun, ha? 270 days dapat. Di ba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. And kumolekta na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ng gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh, nung last year eh. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na to eh, ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalen ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, ha? Tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo, na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito, Kap? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman? Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talagang possible. bahain. Pero ito talaga, wala to last year. Ito. Yes po, Wala bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So 100, ano to, this is almost a 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Ninakaw yon. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang to nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba, wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na Wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Wala pa eh. Wala. Hanapin ko yung dokumento. Ano lang to? Summary eh.
Saan? Meron ba? Ito. Ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time DE. Ito na yung other investigator, sir. Oo, ito yung pinadala natin ng lookout order. So, ganito na lang, no? Bago tayo mag-usap pa. Today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Pero hindi na natin hihintayin yun. Papafilegan na rin natin kasabay ni Henry Alcantara ng appropriate charges sa Office of the Ombudsman. So I will order the DPWH legal team to already prepare the necessary recommendations supported by documents such as this, no, to file the appropriate charges against them. This is this is criminal. Mga hayop to mga taon to, hindi tao to mga to. Isa pa lang to, by the way. Isang project pa lang to. Finally, no, I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw builders from DPWH and all their possible affiliates. No, alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang, lahat yun. Hindi lang, kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, pati yun, papaban natin. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin, kasabay ng Wawaw, yung SYMS, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo nung nakaraang mga linggo, na ghost project din. Sinabi natin, no, pag ghost project, kailangan automatic perpetual ban, lifetime. And then, second, we will also recommend the filing of charges with the Department of Justice against Wawaw builders and against SIMS. And all the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, depending on the investigation of the DOJ. No, and later on, maybe the independent commission to be formed by the President. But let me just end with this. No? The President has repeatedly said, and this was his clear marching orders to me, that we must not allow this to happen anymore and to hold people who have done this to account. Hindi tayo papayag dito. Kawawa sila Cap Oscar, kawawa yung mga tao dito. Hindi nga alam ni Cap Oscar na may project pala dito eh. Nagugat ka na lang, nabigla na lang may gumagawa dito, di ba, Cap? Actually, nag-courtesy call naman po sila. Kailan? 3 weeks ago. 3 weeks ago. 3 weeks ago nga. Pero hindi mo alam na last year pa to. Yes po, hindi po. No, ginagawa siya. I mean, parts of it. Hindi. Yung parts, matagal na yan eh. Kita mo naman eh. Ang tagal ng gawa ng mga yun eh. No? Pero ito, 3 weeks ago lang tong segment na ito. Ito yung 100 million. Ito yung 100 million. Last year, when it said March 20 to June 11, walang nothing. Sir, itong i-clean na to, 100 million. Phase 2 na to, sir? Phase 2 na to. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong phase ito. Ilang meters po yun, sir? Tinatanong ko nga eh, kay Jojo, ilang metro ba Sir, ito? excuse. Oh. Kung di po ako nagkakamali, 3 portion po kasi itong ginawa sa Mikasa Vista eh. Bali, ito po yung pinaka-last. Ito yung, Pero ito yung declared finished 24. yes. Yes.
So, anyway, as I was gonna say, this is the President's marching orders and we will execute. Hahanapin namin lahat itong mga multong to. Hahanapin natin lahat to. And lahat to, pag nakita na natin, and nagpapasalamat ako sa mga iba nating mga kawani sa DPWH kasi sila ang nagbibigay ng impormasyon na to. Nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. No, binigay nila sa atin to at meron pa silang binibigay na iba. At hindi tayo titigil. Hanapin natin lahat to. At kung anong ginawa natin dito sa mga DE, assistant DE, engineer dito sa DPWH na kakonsyaba dito at doon sa mga kontraktor, ganun din ang gagawin natin sa iba. So simula pa lang ito. No? And hindi tayo titigil. No? Alam nyo, naalala ko, 2 years ago, si Senator Joel Villanueva, who hails from Bulacan, already talked about this in the Senate. No, he already called it out as early as I think 2023. No, and you know, I would like to personally thank Senator Joel. No, because as early as 2023, he was already calling this out. No, I know he's being accused of a lot of things, but the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hat, Senator Joel was already calling this out. No, and in fact, I spoke to him and I said I was coming here. And he said, and he told me, marami pa dyan. And I think that is absolutely true because that's what we're getting also from DPWH. Bulacan pa lang to. Bulacan pa lang to. So, ano talaga? Nakakarindi tong ganito. No? I can just imagine how angry the president is. No? Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin nila to sa mga kababayan natin. And believe me, itong mga hayop na to, makukulong yan. Sir, yung sa Wawaw, di ba Arevalo po yun? Talaga bang dami lang yun? Well, lahat tayo nanood ng Senate hearing, anong tingin nyo? So inaalam pa po yun talaga? Siyempre, kailangan agamin natin yon. Kasama yan sa investigasyon ng ombudsman o ng DOJ at pagka nabuo na po yung independent commission na binubuo ng ating Pangulo, sila din ang mag-imbestigahan. Pero siguro naman, kitang-kita naman natin nung Senate Blue Ribbon. Hindi mo makasagot eh. Kitang-kita mo naman eh. So, kung ako kay Mr. Arevalo, ang advice ko sa kanya, I should just turn myself in right now. Kaysa naman siya pa ang makulong dahil dito, mukhang hindi naman talaga siya. Like, are we seeing na marami sa Bulacan ang ghost project? Yeah, Pati Pangulo. Definitely. Definitely. Madami. Madami. At kung kaya araw-arawin namin to, araw-arawin namin to. Sir, si former Secretary, mentioned 15 na missing, na update kayo, sir, kung Yes, I got a briefing but of course, ano yun, no? Kailangan nating tignan. Pero ito talaga, na-mention to ni Secretary Bonoan, na-mention din ng, meron ding mga ibang nag-feed sa amin na hindi ko pwedeng pangalanan, kaya kami nagpunta ngayon. Kitang-kita naman natin. Tsaka, yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipigit buhayin yung patay dito, di ba? Na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taon to. sir, yung July, all 96, pinabayaran siya. Yeah. 96 million. Well, I will have to verify but it looks like it. It looks like it. Sa sa quality ng gawa? Kumusta yun? Well, ngayon, in fairness, tinitingnan ko yung quality, okay naman. No, matibay naman. Kaya puti na lang, itong kabarin ko, marunong. Pero, obvious naman. Obvious naman to. Di ba? Obvious naman to. Pero alam mo, ang dami nito. All over. All over. Kaya tingin ko tama talaga yung desisyon ng ating Pangulo kahapon na
utusan ako, direktahan ako na repasuhin, rebisahin tong budget ng DPWH para sa 2026. At tama din yung direktiba niya sa akin na ihinto muna ang mga bidding na hindi pa tapos. At yung mga natapos na at na-award na, talagang kailangan natin bantayan ng maigi. Kasi, sa tagal ko sa gobyerno, ngayon ako nakakita ng ganito eh. Ibang klase to, ibang level. Secretary, dito sa Bulacan, yung MacArthur Highway Malolos, Capital City, tatlong malaking proyekto, ang tagal na ngayon, road project, Hindi pa tapos. Ang sobrang traffic namin, Sige po, araw-araw. papacheck po natin. Ano ba yan, papahinto? Ay, hindi ho. Alam nyo, yung mga ongoing, hindi naman ho tayo nagpapahinto ng ongoing. Pinahinto lang natin yung mga bidding. Yung mga binibid pa lang. Kasi gusto nating masigurado na hindi na biding-bidingan yan eh. Pero yung mga ongoing, hindi natin pwedeng hinto yan. Kawawa yung mga kababayan natin. In fact, ang kailangan natin gawin dyan, kailangan natin pabilisin para matapos. So, salamat po sa ano nyo. So, papacheck po natin sa... Yung paggawa, walang mga tao, nagtagal. Sa panahon po ninyo, sinusuportahan niyo po ba yung ina-advocacy ni Governor Daniel Fernando na sa pangkalahatan sa Bulacan, malagyan na ng maikulong na ng DK ang from Bulacan to Bataan? Mag-uusap po kami. Ano ho yan, no? Pag-uusapan natin yan. Hindi ko pa masasagot yan kasi kailangan may plano dyan, may master plan dyan. Thank you. Sir, since you mentioned yung sa revision ng, is that a revision, we call it, sa budget ng DPWH Yeah. process? Yes. Isa-isahin nyo yun? You said yesterday 700 pages. Yeah, well, kailangan, unang-una, kailangan dito, magfo-focus tayo at magpa-prioritize tayo. Kasi marami naman dyan, legitimate, ang laki-laki ng DPWH. No? Pero sigurado, ika nga sa Ingles, we have to trim the fat. Maraming, sorry, pasintabi na lang po, no? Pero we have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Klarong-klaro yan. Klarong-klaro yan, no? Pasintabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH, yung nagbuo nitong budget na to, no? Pati na rin kay Secretary Manny. Pero dito sa nakikita natin ngayon, tama ang desisyon ng Pangulo na rebisahin natin to. Meaning, focus ka sa flood control. Well, yun ang number priority, no? Pero hindi lang naman flood control. Kunyari, yung mga double entry, hindi lang naman flood control 'yan eh. So pag double entry, simple lang, tanggalin mo isang entry. 'Di ba? Kapag yung completed pero pinopondohan pa rin, dapat wala yun doon, tatanggalin 'yan. Matubo yan, sir? Medyo madugo. Madugo to. I mean, lalo na para sa akin na ni anino nitong budget na to, hindi ko nakita. So yung timeline natin. 2 weeks ang maximum ang binigay sa atin ng ano. So hindi na nga kami matutulog ng 2 linggo nito. Sa yung call for courtesy resignation, nakakapagsabit na po ba lahat? Sa pagkakaalam ko, kung hindi man lahat, majority nagsubmit na. Pero may dinagdag kami kahapon. Sinama namin yung mga assistant regional directors at assistant bureau chiefs, pati yata assistant district engineer. Anyway, double check ko. Problema kasi baka maubos. Hindi naman pwede 'yon. So anyway, basta tayo tuloy-tuloy lang tayo, pero nakakaano lang talaga, nakakagalit lang talaga. And I cannot blame the president for his anger dito sa nakita niya. Kasi siya mismo nagpunta dito sa Bulacan, I think 3 times. So, sir, ano lang, i-fine-tune ko lang. Si Sir Secretary ko na, may sinasabi siyang ghost and then half ghost. Ibig sabihin, hindi tapos. Ito talaga, sir, zero to. Zero to. 3 months ago. Oh yes, 3 weeks lang ago nagsimula eh. Okay. 3 weeks ago lang ito nagsimula eh. And alam naman natin bakit sila biglang nagsimula ngayon. Diba? So, ito yung mga klase na hindi na kailangan to ng investigasyon to. Klarong-klaro to eh. Sir, ano na po mangyayari doon sa mga nakita nyo sa Bulacan? Pagigiba nyo po ba o patutuloy nyo? Ano po Hindi, kailangan ito ayusin kasi kailangan naman talaga ng flood control eh. No, kailangan ng flood control. Binabaha ang Bulacan eh. Usually, 6 months, 7 months out of the year, baha ang Bulacan eh. Ang problema lang, talagang hayop talaga itong mga taong to. Yung area na alam na nilang hirap na hirap ang mga kababayan natin sa baha, kamukha yung sa Kalumpit, yung mga nakausap ni Pangulo doon. Sabi nila, halos 8 months of the year, baha sila eh. Tapos ganito gagawin? I mean,
Bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So, yan ang ginagawa natin ngayon, minamadali natin yung mga ilalagay nating safeguards. This weekend, kakausapin ko yung dalawa nating former DPWH secretary, si former secretaries Ping De Jesus and Babe Singson. I'm meeting them on Sunday. And I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na tinanggal, at babalik na lang natin. So, titingnan natin, no? So, basta kailangan, hindi natin pwedeng ituloy yung mga bidding hanggat wala tayong safeguards. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit na naman itong mga to. So kasama sa safeguards yung parang kumbaga wag na munang isali itong mga mambabatas, mga senators, may mga nalilig kasi. Hindi naman talaga kasama ang sa bidding, wala namang involvement ang mga legislators doon eh. It's just a contractor. It's a contractor and the DPWH. So I don't want to go beyond what I am supposed to do, which is to clean house. No, I have to focus on cleaning the DPWH. No? So, and yun ang gagawin natin. Sir, speaking of bidding, have you talked with Pickup? Kasi parang may irregularities din when it comes Yes. sa licensing Yes. ng mga po natin, Correct. contractors. So, Maraming problema. Napakaraming problema. And kailangan natin maayos yan. Lahat, pero isa-isa yan. Hindi to magic wand na maayos. Kung ano man ang gagawin ko, basta din, maayos na. Hindi ganun to. Matagal na proseso to. Pero we have to start somewhere. Nag-usap na ba kayo ni Secretary, DPI Secretary kasi Nag-usap na kami. na yan eh. Nag-usap na kami. Meron na kaming pinag-usapan na gagawin namin. May mga gagawin siya. Ako, nakasuporta ako sa kanya kay Secretary Roque. Sir, lang po. Yung kung sa di ba galing po kayo nung nakaraan ni Pangulo sa Bulusan. May part kasi doon, nasa 300 sheet pile na bago dumating si Pangulo, nandoon at hindi na napuntahan. Pinuntahan namin, marami po talaga nakatambak katabi ng Pampanga rin. Oo. Possible po ba na bibisitahin din po ba rin natin yung mga Hindi. sheet Bibisitahin natin yon, pero at the same time, yung mga ganong proyekto, itong mga binisita ng ating Pangulo, a-action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard, kamukha nung sa Bulusan tsaka sa Prances, at yung sa Pial sa Baliwag, ghost yon. So yung Sims, perpetual ban na yan. Yung magre-recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Sir, yung kay Engineer Alcantara, so ano yun siya? Dismissed. Pero yung House can we file charges against him? We will file as soon as we can. I think in the next week. We will recommend filing. We cannot file charges. That's the job of the Ombudsman. So we will recommend to the Office of the Ombudsman to file charges against these 3 individuals as soon as possible. Sino na po sa mga USEC ang nag-submit na for this? Lahat nagsubmit na. Lahat ng USEC? Mm-mm. Oh, ilan yun, sir? 6 ba? 7? Hindi ko maalala. 6 ata. Nagsubmit na lahat. May Cabral, sir, na pina-ilbo yung Senate eh. Kasama siya sa babae. Si Yusek Cabral, Cathy Cabral. Pina-ilbo ng Senate yun. Okay. Siya sa nag-USEC. Kasama siya sa Yes. She has already submitted courtesies. So, Sir, ano yun? Out na yun or evaluate na ba? no, I mean we're ongoing. No, I will announce that soon, or the president will announce it soon. last na si Andrea. Patitiyak po ba natin na hindi na mawawala yung maintenance fund? Kasi considering, sir, na durog yung Napaka-importante ng tanong mo na yan. No? Ang nakakalungkot, ang dami-daming mga pondong inagagay sa mga ganito. Pero yung maintenance fund, napakaliit. Nakita ko yan. Yan ang binriefing sa akin the other day. So, tayo talaga magre-request na talagang taasan ang maintenance fund. Kasi, kamukha yung sinabi niyo po sa MacArthur, yung sa Marika. No? Nakita niyo naman kung ang estado ng mga kalye natin sa Pilipinas. Pero kung saan kailangan ng pondo, hindi ginagyan ng pondo. At ginagyan ng pondo sa mga multo. Di ba? So yung independent commission, medyo several days na after the president announced, may shape? I think coming na yan. No? Siyempre, may proseso yan, may basehan yan sa siguro isang executive order yan. So, hintayin na lang natin. No? Alam ng presidente na kailangan ito at
this just shows yung seriousness and yung will and resolve ng ating presidente. Wala sir, mga personalities in the radar screen who could head this? I don't know. Well, narinig naman natin si Mayor Benji, nagsalita na siya, na willing siya. So, yun pa lang ang narinig ko kung ano yung nasa media. Sec, dun lang sa pagpili po ng what projects, lalo na as we fix the 2026 budget. Pero how do we prioritize po kaya without, kung wala pang master plan right now? Like, nabanggit po dito, 1997 pa last bumaha, pero ito yung naunang pinondohan. Ito yung unang ginagawa. Yan talaga malaking problema yan. Wala talagang master plan. There's no master plan. You know, ako, sanay ako sa, halimbawa, sa dati kong trabaho, no, sa Clark, sa BCDA. Bago gumawa, lagi may plano. Hindi pwedeng, may mauuna ang budget sa plano. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. And it does not have to be, even if it's not a huge master plan or a comprehensive master plan, at the very least, kailangan ito, may plano to, may detailed engineering ito. Pero mukhang wala eh. No? So, may problema talaga sa sistema. So, kailangan yan ayusin natin. Kasi lahat yan ang gagaling sa district level eh. Sa district engineer level, packet. So, we have to fix that. We have to find a way to fix this broken system. Kasi talagang bulok na bulok tong sistemang to. Pero yun ba, sir, yung nakikita natin, nagsistart sa district? Ganun naman talaga ang proseso nila. Ang DPWH budget starts from the lowest level and it goes up. And it's just the executive side. Walang legislator to na... Hindi, I can only speak for the executive side, no? Kasi yun lang naman ang may control. Eh. No? So, Ground up. ground up yan eh. Nagpo-propose ka ng project from the district level, regional, then it goes to national. Ganun yan. Pero, kailangan yan, may plano. Baba pa lang. At the very least, may detailed engineering dapat yan. No? It really confounds me. No? Talagang, hindi ako makapaniwala eh. Na ganito yung sistema dito sa ahensyang ito. Decades to. Okay, thank you guys.